Welcome po sa ating simbahay. Naanyaya ko po kung nasan man kayo ngayon, nasa bahay, naglalakad, o wherever. Just continue standing up and let's praise the Lord together. Come on. Worship the Lord. Praise Jesus. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, You you are are. good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Worship you. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, we worship you for Who you are, worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. for who you are. For who you are, for who you are. You are good. You are good, Lord. Pangako po natin ang Panginoon. Jesus, you are good. Your goodness, Lord, never fails. Never changes, God. So good, Lord. Hindi kami mapapagod, Lord. Hindi kami magsasawa. Ano mang sitwasyon ng buhay namin, Lord. Continue to sing of your goodness. We'll continue to sing of your great love.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness. of God. I will sing of the good. And I will sing the goodness of God. We will sing the goodness of God. Maraming pong salamat, Lord. Dahil patuloy pinapatunayan sa amin, Lord, yung kabutihan mo. Whatever circumstances we are in right now, God, continue to hold on to your goodness. Continue to hold on to your faithfulness, God. At hindi kami mapapagod, hindi kami masasawa, because our hope, our anchor is secured in you, God. Maraming po salamat, Lord. I pray that you bless everyone sa mga bahay, sa mga tahanan po namin ngayon, Lord. As we worship you, as we listen to your word, God, may your Holy Spirit be upon us, God. In Jesus' name we pray. Amen. Kumusta po kayong lahat? Inumpisahan natin nung nakaraang linggo ang ating bagong serye na pinamagatang Biology Meets Theology. Hindi po ito pinag-uusapan para nang sa ganon ay pagtapatin natin at pag-awayin natin ang siyensya at ang Biblia. Because the truth is, scientific facts are not contradictory to the Bible. Okay? Kapag po ang sinasabi ng siyensya ay talagang totoo, makikita nyo ho na yan ay katugman naman talaga ng salita ng Panginoon. Okay? Mayroon pong mga kontra, pero mapapansin po ninyo na yun po tinatawag natin na scientific theory. Pag yan po ay theory lang, kagaya ng evolution, na hanggang ngayon naman di pa naman talaga napapatunayan, then yan po talaga hong kontra sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ho lahat ng theory, okay? Pero may mga theories nga na kaya nga hindi mapatunayan kasi hindi ho talaga siya totoo. Kasi nga po, kagaya nga ng sabi ko kanina, ang science at ang Bible, ang researches ng mga scientists at at the same time, yung sinasabi ng salita ng Diyos, sa totoo lang po, yan po ay nagkakatugma sa napakaraming mga bagay. Ano po? At gusto ko pong tignan natin itong munang picture na ito. Okay? Yan, makikita nyo sa picture na yan ay mayroon hong coronavirus na papalapit sa isang grupo ng mga tao. At mapapansin nyo sa grupo ng mga tao na yan na sila ay mga religious leaders, mga religious people. And they are now at the edge of a cliff. No? Nasa bangin na sila at malapit na silang malaglag. Ibig sabihin, katapusan na. Tapos makikita nyo rin dyan, mayroong nakaupo na isang scientist. Tapos, ano ang makikita nyong salita? Nagmamakaawa yung mga religious leaders doon sa scientist na tapusin yung kanyang research para nang sa ganon magkaroon na nga ng gamot itong coronavirus na ito. No? Okay, alam po ninyo, sa totoo lang, na ipinapakita niyan, siyempre, una, gusto ko muna liwanagin, totoo, kailangan natin ng mga scientists, kailangan natin ng mga makakaimbento ng bakuna at ng gamot sa anumang uri ng karamdaman. Pero yung ipinapakita ng picture na yan ay as if ang huling pag-asa, no, ang pinakatanging pag-asa, kahit ng mga nagtuturo ng pananampalataya ay yung science pa rin. Okay? Na samantalang sa totoong buhay, sa panahon natin ngayon, dahil nga ho sa nangyayari dito sa COVID-19, actually kahit mga scientists, no, kahit mga doktor, sila mismo ay lumalapit sa Panginoon. At sila ngayon yung tumatakbo, papalapit sa Panginoon para humingi ng tulong at ng proteksyon ng Diyos. Okay? So ulitin ko yung sabi ko kanina, no, na kailangan natin ng mga scientists. Pero at the same time, kailangan nila ng tulong natin para ipanalangin sila.
Kasi po, actually, no, makikita nyo na yung mga scientist na kumikilala sa Diyos ang mas nakakatuklas ng mga bagay na nakakatulong talaga sa tao. Okay, next picture, makikita nyo ho dyan, sabi dyan ay 70% of Nobel Prize winning scientists are Christians. Tingnan nyo po, no? Ibig sabihin, ito mga naniniwala sa Diyos, at the same time, nagpakadalubhasa sa siyensya, at imagine sila po yung nakatanggap ng prestigious na Nobel Prize, no, sa larangan ng science. No, bakit? Kasi nga po, naniniwala ako na ito ay hindi lang sa kanilang pagpapakadalubhasa, kundi sinamahan kasi sila talaga ng Diyos. That's why we are talking about biology meets theology. Okay? Ano nga ba to? No? Kasi kaya natin pinag-usapan to obviously dahil nga sa mga natutuklasan ngayon na mga microbiologists, no, particularly nga itong COVID-19 na to. Okay? So, pag sinabing biology is study of living things. And I would say that theology is study of the living God. Okay, biology says that there's a deadly disease. Okay, but theology says that there's healing. Okay, biology says that there's this invisible, tiny, microscopic virus that is now so widespread and so life-threatening. But theology says that there's this invisible, great, big God who can heal any kind of sickness. And with Him, nothing is impossible. Okay? Kaya nga po ito, pinag-uusapan natin na mabuti ngayon. Na tayo pala, ang buhay natin ay hindi nakadepende lang sa kung anong mga living being lang na nilikha ng Diyos, gaano man ito kalaki o kaliit. Ang buhay natin nakasalalay po talaga sa kamay ng Panginoon. And with that, no, yumuko muna tayo sandali, tayo po pumikit at manalangin tayo. Panginoon, hinihiling ho namin na sa mga pagkakataong ganito, mas mapalapit po kami sa iyo. Sa sitwasyon na pinagdadaanan ngayon ng maraming bahagi ng mundo, Panginoon, na mas maraming tao ang kumilala sa iyo. And even as we spend this time listening to your word, we ask that you open our hearts, open our minds, help us to see you, to know you more, so that we can trust in you more, Lord. At sa pagkatapos po, Panginoon, ng pakikinig na to, masasabi po namin na mas naranasan ka namin, mas nakilala ka namin sa buhay namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen at amen. Okay. So, biology meets theology. And again, pag sinabing theology, study of God. Andito tayo ngayon para, mas makilala pa natin ang Diyos na sinasabi natin. So ito, tanong. Ano ang una nyong naiisip pag naririnig nyo ang salitang Diyos? Yung iba kasi ganito ang naiisip, no? O saan ka pupunta? Mamamalingki ka? Asan quarantine pass mo? O bakit? Pangalan ng babae ito. Hindi ikaw to Halika. Naku, lumalabag ka sa batas. Halika, ikukulong kita. Halika, sama ka sa akin. O ano, tatakbo ka? Aba, o sige, subukan mo tumakbo Sige. Ayan, sige. Bang! No? Ganun ba ang tingin natin sa Diyos? No? Na sobrang istrikto? Tapos kunting pagkakamali, patay ka? No? Ganun ba ang tingin natin sa Panginoon? Yung iba naman, ganito, no? Hello? Ano sinasabi mong problema? Pinagkatiwala ko na yan sa'yo nung iwan ko sa'yo yung business na yan, dapat ikaw na bahala dyan. Huwag mo na akong iniistorbo. Basta, huwag mo na akong tinatawagan. Busy ako rito. Nagtitiktok ako. Ganun ba ang tingin natin sa Diyos? Na pagkatapos niya tayong likhain, pagkatapos niyang ibigay yung buhay natin, magkaroon tayo ng kani-kanyang mga pinagkakaabalan sa buhay, tapos iniwanan na lang niya tayo. Is that how we see God? Pero alam nyo, hindi ho ganon ang Panginoon. Tingnan natin itong verse na to, Psalm 107, verse 1. At gusto ko po mag-focus tayo sa sinasabing ito na katangian ng Diyos. Sabi niya, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good.
Come on, come on. I want that to sink in. Sabi niya, oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His steadfast love endures forever. Pag isabi nga po, the Lord is good. The Lord is good. Noon pong nakaraang linggo, pinag-uusapan natin, yun pong tinatawag na providence. Pag sinabi ulit na providence, no, ang Panginoong Diyos ay minimintin niya, sinusustain niya ang mundo na kanyang nilikha, at ito ay kanyang dinidirect, no, patungo doon sa kanyang purpose, no? Hanggang nga po sa mula ning likhain niya ito, hanggang nga po sa muling dumating ang Panginoong Hesukristo, hanggang mapalitan ito ng bagong langit at bagong lupa, no, yan ay nasa ilalim ng providence ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ngayon, mahalaga na pagkatapos nating pag-usapan ang providence, ay maunawaan din natin ang God's benevolence. Ano ba yung benevolence? Well, ganito yan, no? Pag sinabi mong benevolent ang isang tao, ibig sabihin siya ay disposed to doing what is good. Okay? At pag sinabi mong God is benevolent, ang Diyos po, ang kanyang nature ay maging mabuti, no? At ang Diyos, ang kanyang nasa puso ay gumawa lagi ng mabuti. No? So pag sinabi mong God's benevolence, yun nga po, in short, ito nga po sinasabi natin, God is good. No, God is good. At napakahalaga po na maunawaan natin na si Lord pala, hindi lang niya basta hawak ang sanlibutan, kundi siya ay napakamabuting Diyos. Come to think about that, no? Hawak ng Panginoon ang buhay mo, at the same time, siya ay napakabuting Diyos sa'yo. So ano pa ang hahanapin mo? Okay? Pero, alam niyo, pag pinag-uusapan kasi, ang goodness of God, natural, papasok sa usapan, then yung reality na nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng mga bagay na masama, no? Evil. There's this problem of evil. Kaya gusto ko muna na i-address yun kasi yun pong pinag-uusapan natin ang goodness of God in the backdrop of so many evil happening around. Okay, so una na pag-usapan natin ay the goodness of God and evil. Pangalawa, na gusto kong talagayan natin is the goodness of God amidst evil. Okay, mahalagang maunawaan natin po ito. Okay? So kasi, unahin natin yung isa. The goodness of God and evil. Kasi po pwedeng may mga nagtatanong, no, sasabihin nila, kung ang Diyos ay mabuti, bakit may mga masasamang mga nangyayari? No? If God is good, why is there evil? No? Like, halimbawa, ito nga, COVID-19, okay? Taal volcano eruption, Yolanda, no? Ang daming mga masasamang mga nangyayari. At hindi lang 'yun, no? Yung mga krimen na mga nararanasan ng ibang mga tao o mga nababalitaan natin. These are evil things, no? At so kaya may mga tanong, no, kung ang Diyos mabuti, bakit nangyayari itong mga 'to? Tapos isa pa, no, maring inisip nila, tapos sabi mo pa nga, Pastor, God is in control because of His providence. So ngayon, kung siya ay in control, ibig sabihin, ay pinahintulutan niya ito, o kaya, yung iniisip pa nga nung iba, ibig sabihin, siya ang gumawa nito. No? Siya ang nagdala nito sa tao, yung mga evil na iyan. So parang kung isa-summarize mo, ang tanong na yan ay, how could a good God bring evil? How could a good God bring evil? Paano ang mabuting Diyos ay nagdadala, no, sa isip ng iba, nagdadala, o kaya yung iba, nagpapahintulot ng masama. Kaya mahalaga po na maintindihan natin muna, ganito, bago ko sagutin yan, na pag sinabing evil, meron pong tinatawag na natural evil, at meron din pong tinatawag na moral evil. Okay, lilinawan ko muna, pag sinabi natin pong evil, ito po yung mga masasamang mga nangyayari. Okay? Masasamang mga karanasan sa buhay. Pag sinabing natural evil, yung nga po, ito po ay by nature, yung product ng nature. Okay? Nagkaroon ng matinding bagyo, nagkaroon ng lindol, okay? May mga napinsala. Of course, that's natural evil. Pag naman po moral evil, okay, yung isang addict, no, pinatay niya yung isang tao, no,
So, masama yung kanyang ginawa, yung adik na yon, pero doon sa isang tao, sa pamilya ng tao na yon, masama yung kanilang karanasan din, no? So, hindi lang yung evil na sin, kundi yung evil na masamang karanasan doon sa napatay at doon sa pamilya ng napatay. Ang tawag doon ay moral evil. Kasi mayroong tao na gumawa ng isang bagay na masama at sila ay naging biktima. So ang daming mga moral evil, di ba? So halimbawa, yung mister mo ng lalaki, no? Oh, that's moral evil, no? Pinagpalit ka, no? Sa best friend mo, no? Nako, that's evil, no? Moral evil. Alam nyo, ang daming mga pwedeng masasama na mangyari sa buhay ng tao. So natural evil and moral evil. Okay, ngayon, siyempre, ang tanong pa rin ay, okay, sige pastor, may natural evil, nagawa ng nature, okay, pwede ring moral evil, gawa ng tao, di ba nga, yung providence of God, so bakit nga pinahintulutan pa rin ng Diyos kung mabuti ang Diyos sa ating mga tao at sa atin na kanyang mga nilikha? No? Okay, gusto ko pong sagutin yan sa ganitong paraan. Una muna, ay maliwanag ang sabi ng Biblia, Genesis 1 verse 31. Sabi niya, and God saw everything He had made, and behold, it was very good. Okay? Ano raw? Nung tinignan ng Panginoon lahat ng kanyang nilikha, it was very good. Okay? Ibig sabihin, ang Panginoon hindi lumikha ng masama. No? Mabuti yung kanyang nilikha. At ngayon, kasama ng mabuting pagkakalikha ng Diyos, being a good God, ang ginawa niya, nilikha niya ang tao. Okay? At ang tao na nilikha rin ng Diyos na mabuti, ay binigyan niya ng tinatawag nating free will. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Okay? Kasi, kung nilikha niya ang tao na walang free will, parang robot, no? Kung ano lang yung gusto niya, yun lang lagi yung masusunod, no? Kung ano lang yung nasa isip ng Diyos, yun lang lagi gagawin ng tao, then, parang hindi yung masasabing yung goodness ng Panginoon ay ipinakita niya ng lubos nung likhain niya ang tao. Kasi nilikha niya ito na parang robot. So, dahil nga sa kanyang goodness, nilikha niya ang tao na mayroong free will. Okay? At the same time, yung nature na nilikha ng Panginoon ay nilikha niya yan ng mga bagay na mabubuti. Okay? Pero gusto kong ibigay ito bilang halimbawa, no? Halimbawa, ang apoy, nilikha ng Panginoon na mabuti. Pero ang apoy na mabuti para magbigay ng init, para ikaw ay makaluto, pwede rin ang apoy na yan ay magamit sa masama o magdulot ng masama. Okay? Ibig sabihin, kapag ito ay nakasunog ng ari-arian o nakasunog ng tao. Ngayon, ang tanong, dinisign ba ng Panginoon ang apoy para manunog ng tao o manunog ng bahay? Hindi. Dinisign ng Panginoon ang apoy na mabuti para sa usefulness, para ito ay maging beneficial sa mga tao. Okay? Pero, bakit nga naging mapamuksa ito? Bakit nakasama? Tapos, bakit nga hindi na maganda yung kinalabasan ng maraming mga mabubuting nilikha ng Diyos? Kasi nga po, dito papasok yung tinatawag natin na the fall. Ano naman yung the fall? Ito yung pagbagsak ng tao sa kasalanan. Okay? Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao at binigyan niya sila ng free will, pero ang nangyari nga ay nagkasala ang tao. At dahil sa kasalanan ng tao, doon pumasok yung mga consequences ng kasalanan. Actually, masasabi natin no, na ang generally, ang mga masasama na nangyayari ngayon sa mundo ay bunga ng kasalanan ng tao. Na-welcome ng tao ang lahat ng kasamaan na to dahil sa kasalanan. Okay? So, halimbawa, no, nilikha ng Panginoon siya na mayroong free will, and at the same time,
no, nilikha ng Panginoon yung ibang mga bagay na mabubuti, pero dahil sa kasamaan o kasalanan na ginawa ng tao, pumasok na ang moral evil at pumasok ang natural evil. Ang ginagawa ko lang po ngayon ay ipaliwanag ang presence of evil. At alam ko na, of course, may mga nag-a-arise pa na mga question out of this. Pero, alam po ninyo, ang tendency na isa pa ng mga tao ay yung magtanong, no, okay, sige, andyan na tayo, no, andyan yung presence of evil, pero if God, as you say, is good and He is in control, why wouldn't He just eradicate evil? Bakit di na lang niya tanggalin yung masama? No, bakit? Halimbawa, mayroong kumakalat na sakit, ba't di na lang niya tanggalin basta-basta? Bakit hindi na lang niya itong lahat ng mga masasamang mga pangyayari sa mundo, no, yung mga masasamang bagay na ginagawa ng tao, no, bakit di na lang niya tanggalin lahat ng masama, tapos palitan na lang niya lahat ng ito ng mabuti, no? Kapatid, no? Bro, are you sure yun talaga ang gusto mong mangyari? Tanggalin lahat ng Diyos yung evil? Alam mo ba, pag ginawa niya yon, pwede kang mawalan ng jowa. Pwede kang mawalan ng love life, no? Bakit? Kasi kung kayo, meron palang ginagawang kalokohan, no? At tinanggal ni Lord ang evil, tanggal kayo pareho, no? Okay, pwede kang mawalan ng trabaho. Pwede kang mawalan ng kung ano-anong sa tingin mo ay mahalaga sa iyo at nai-enjoy mo. Kasi ito po kasi ang problema natin. When we think of evil, ang iniisip natin ay yung mga bagay lang na ayaw natin. Di ba? No, so selective tayo. No, halimbawa, ayaw ko ng sakit. So dapat tanggalin na ni Lord yung evil na sakit na yan. Pero take note, God is not selective. And if God is fair, hindi po pwede na yung evil lang, na itinuturing mo lang na evil, yun lang ang tatanggalin niya. Kundi pag sinabi mong tanggalin ng Diyos ang evil, dapat tanggalin niya lahat. So taasin, tanggal lahat. At alam mo ba kung saan mauuwi yun? No? Nako, patay tayo dyan. Ano ho? Kaya nga, pag sinabi natin na, yeah, God is good, God is in control, no? Totoo po, no, mayroong time naman talaga, no, natatanggalin ng Panginoon lahat ng masama. Hindi pa ngayon, no, pero mukhang sa nangyayari ngayon sa buong mundo, mukhang papalapit na ng papalapit talaga na burahin ng Panginoon lahat ng masama at palitan na lang niya ito lahat ng mabuti. No, pero sa ngayon, habang wala pa nga yun, no, at tayo nga ay nabubuhay pa sa katotohanan na kapiling pa natin ang maraming evil, maraming kasamaan sa mundo, no? Pangalawang pag-usapan natin is how to live in God's goodness in the midst of evil. How to live in God's goodness in the midst of evil. Okay? So, pag-usapan natin to, no? The goodness of God amidst evil. So, paano nga ba yun? Paano ko maranasan yan? Okay, mayroong dalawang bagay lang na gusto kong tutukan po natin sa pagkakataong ito. Okay, number one is for us to call upon God. If you want to live in God's goodness, kahit pa tayo ay nabubuhay sa gitna ng mga masasamang mga sitwasyon, okay, learn to call upon God. Sabi doon sa Psalm 107 verse 1 uli, yung binasa natin kanina, no? Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever, no? Alam nyo, gusto kong pansinin lang muna natin, no? Why is God so good to me? Because of His steadfast love for you. No, yung, alam nyo, kinakanta nga natin din kanina, for you are good and your mercy endures forever. No, grabe, yung pagtingin pala sa atin ng Panginoon, no, yung sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Yun din ang isang pangunahing dahilan, no, kung bakit ang buti-buti niya sa atin. Well, talagang nature na ni Lord yung mabuti siya. Pero samahan mo ba naman yan ng talagang matinding pag-ibig niya sa'yo? Tapos, ang description pa, steadfast love. Okay, hindi nagmamaliw, hindi nawawalang pag-ibig ng Diyos, no? Alam niyo, kay Lord lang talaga sigurado yan, no? Yung steadfast love na yan, no? Yun bang, di ba, alam mo,
di ba, sa panahon ngayon, no, magkakasama lagi yung mga mag-asawa, no? So diyan mo makikita kung andyan pa ba yung steadfast love eh. No, magkakasama kasi naka-home quarantine, hindi makaalis ng bahay, no? Halimbawa, nung sila ay mag-boyfriend pa lang, mag-girlfriend pa lang, no, parang ayaw na maghiwalay. Tapos pag sinabi nung lalaki na honey o besh, ayaw ko nang umuwi, no? Sana wag na tayong maghiwalay, no? Ganun naman yung reaksyon ng babae, no? Pero ngayon, mag-asawa na sila. Ngayon, hindi sila makaalis pareho ng bahay, no? Tapos sabi ni Mister, no? Mami, mabuti na lang magkasama tayo, hindi na tayo naghihiwalay. Iyak! Sabi ng babae, no? Alam nyo, no, bakit? Kasi nga minsan ang problema nga ng tao, yun pong issue ng steadfast love. Diba, pag sinabi nung, di ba sabi mo nga, di ba, nung hindi pa tayo mag-asawa, gusto mo lagi tayong magkasama? Sabi nung asawa, noon yun. No? Kaya bakit? Kasi nga, minsan ang problema natin yung steadfast love. Kaya alam nyo, itong mga panahon na to, dyan magkakasubukan yung mga totoong mga nagmamahalan, yung mga hindi nagkikita, no? Yan yung mga, you are near and yet so far, no? Kabilang barangay lang, hindi pa kayo magkita, no? Kapag mahigpit ang inyong tanod, no? Kaya parang, kung tutuusin, malapit lang naman, kaya lang para kayong nag-LDR ngayon, no? Long distance relationship. But you know what? No? Alam nyo, ang steadfast love talaga, no, ay sa Panginoon. No? And because of His steadfast love to you, grabe, no, mararanasan mo yung mga goodness ng Panginoon. So gusto kong tingnan natin itong Psalm 107. No? At pansinin natin, sundan lang ninyo ako dito sa mga verses na sasabihin ko. Okay? Alam nyo, baka lang hindi nyo alam ha, no? Ang Psalms sa Tagalog ay aklat ng mga awit. So dahil ito ay aklat ng mga awit, ang nakalagay dito, mga awit. Okay? So, yan ay nasa ano yan no? 150 songs. Okay? So, para siyang album ba? No? Ngayon, gusto kong tingnan nyo itong Psalm 107. No? Isang mga magandang halimbawa ng isang awit. By the way, pag sinabi mong Psalm 107, wag mong sabihin Psalms 107. Okay, trivia lang to ha, no? Kasi iisang kanta lang yung sinasabi mo. Alam nga namang sabihin mong tingnan natin mga awit 107, no? Hindi, awit 107 kasi isa lang yung tinutukoy mo. Okay? So let's consider this one song. Dahil ito ay kanta, alam niyo, mayroon din itong stanza, mayroon din itong refrain, mayroong chorus, mayroong verses. Okay? I want you to take special note of verse 6. No? Tingnan nyo itong verse 6. Tapos, then they cried to the Lord in their trouble and He delivered them from their distress. I-compare nyo yan sa verse 13. Okay? Verse 13. Sabi niya, then they cried to the Lord in their trouble and He delivered them from their distress. Okay? Verse 19. Pareho. At yan, mapapansin ninyo, yan ay nasa dulo ng bawat stanza. Okay? Tapos ito pa, no? Verse 8. Tingnan niyo yung verse 8. Sabi niya, let them thank the Lord for His steadfast love, for His wondrous works to the children of man. Compare ulit sa verse 15. Okay? Let them thank the Lord for His steadfast love, for His wondrous works to the children of men. 21. Pareho. No, bakit? Okay? Yan ang mga nasa pagitan ng bawat stanza. Yan yung mga refrain and or chorus nung bawat kanta na iyan. Kaya paulit-ulit. Pero gusto kong pansinin yung mabuti, no? Na yung paulit-ulit din, nasabi niya, yung let them thank the Lord for His steadfast love. Ito talaga, no? Ini-emphasize talaga rito yung pag-ibig ng Panginoon. No? Tapos, mapapansin nyo din, dun sa verse 6, saka yung mga sumunod, sabi niya, and then they cried to the Lord in their trouble. Paano nilang naranasan yung kabutihan ng Panginoon? No? At paanong ipinakita ng Panginoon yung tulong sa kanila
sa gitna ng masamang sitwasyon. No? Alam niyo sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagtawag nila sa Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pagpapakababa sa harapan ng Diyos. At sila ay tinugon ng Panginoon. Bakit? Out of His steadfast love. Okay? Pansinin niyong mabuti ito, no? Tingnan lang natin pa isa-isang stanza, mabilisan lang. Tingnan niyo yung verses 4 to 5. Ano ang problema? Verses 4 to 5. No, kasi mapapansin nyo, itong kantang ito tungkol sa mga evil, mga masasama na dinanas ng mga tao. Pero iisa lang ang sagot. No, ang pagtawag nila sa Panginoon yun na naging solusyon. Okay? Unang evil dito, sabi, some wandered in desert ways, finding no way to a city to dwell in, hungry and thirsty, their soul fainted within them. No? So sila, nagpapalaboy, walang makain, kawawa sila. Tapos pagdating sa verse 6, tumawag sila sa Panginoon. Tinulungan sila ng Panginoon because of His steadfast love. So may pangangailangan, no? Tinugon ng Panginoon. Why? Nanalangin sila. And the Lord answered out of His steadfast love. Second stanza, verse 10 and verse 12. Ito naman, sa verse 10 and verse 12, sabi niya, some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and in irons, for they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. Sila naman nakulong. No, bakit? Ano ang dahilan? Kasi may ginawa silang masama. No? Sila ay nagrebelde laban sa Diyos. Kaparusahan ng kanilang kasalanan. Sila ay nakulong. Pero ano ang nangyari? Again, pagdating sa verse 13, tumawag sila sa Panginoon. At out of His steadfast love, pinakinggan sila ng Panginoon. Okay? Next, sa verse 17 to 18. Okay, so yung una, sila ay nagugutom, palaboy, ito naman nakakulong, ito naman, some were fools through their sinful ways, and because of their iniquities, suffered affliction. Okay, dahil nagkasala sila, bilang katumbas ng kanilang kasalanan, nagkasakit sila, they lost any kind of food, wala na silang ganang kumain, and they drew near to the gates of death, malapit na mamatay. Pagkatapos yan uli, then they cried to the Lord. Lumapit sila sa Panginoon. And out of His steadfast love, pinakinggan sila ng Panginoon. Last stanza, fourth stanza, verse 23 and 27. Sabi niya, some went down to the sea in ships, doing business on the great waters. They saw the deeds of the Lord, His wondrous works in the deep. For He commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They mounted up to heaven, they went down to the depths. Their courage melted away in their evil flight. No? Anong tinutukoy naman ito? Ito naman, nagbibiyahe sila. Inabot sila ng bagyo sa dagat. Nanganib ang kanilang buhay. No? At mamamatay na sila. Tapos, tumawag sila sa Panginoon. And out of His steadfast love, pinakinggan sila ng Panginoon. Mga kapatid, ano ang pinapakita po nito? No? Na lahat ng mga nakita natin, na mga kwento, sari-saring kwento ng buhay, pare-pareho sila, they were all in the midst of evil. Nasa gitna sila ng masama, no? Ng mga masamang sitwasyon. Kaya yung iba, natural evil, no? Diba, yung bagyo sa dagat, yung iba moral evil kasi nga may ginawa sila masama, kaya yun, nakulong sila. No? Pero, mapapansin din po natin na sa kabila ng lahat ng ito, andyan pa rin ang pagmamahal ng Panginoon. No? His steadfast love. No? At nung tumawag sila sa Panginoon, pinakinggan sila ng Panginoon. Alam niyo, ang maganda po rito, kung titingnan niyong mabuti, no, na ang Diyos pala, kahit ano pa ang dahilan ng, o ano man ang naging cause ng evil na pinagdaraanan natin, kapag lalapit pala tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay handa pa rin makinig. At ang Panginoon, handa pa rin na tulungan tayo, regardless of the cause of the evil that we are in. So that's number one, mga kapatid. Okay? So, call upon God. Number two is to fear God. Okay? Fear God. Psalm 103, verse 11 to 14. Psalm 103, verse 11 to 14. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. Gusto ko pong pansinin yung mabuti, ano po,
Yun pong pagkaka-emphasize ulit ng steadfast love. Tapos, yung fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our frame. He remembers that we are dust. Again, how do we experience God's goodness in the midst of evil? Number 1, call upon God. Number 2 is to fear God. Mabuhay ng may takot sa Diyos. Alam niyo kung takot ang pag-uusapan, sa panahon natin ngayon, ang dami ng expert dyan. No? Kaya nga sabi nga natin, ang dami ng paranoid. No? Yung iba nga, naubo lang si Mike Enriquez, pinatayan agad ng TV. No? Okay? Yung iba, nag-exercise kasi nga walang magawa. Sumakit ang katawan. Akala mayroon ng COVID-19. No? Tinatrangkaso ako. Masakit na ang kalamnan ko. No? Naku, ang daming mga kinatatakutan. No? Sabi nga nung isa sa mga kasama natin dito sa church, nakita ko sa post niya sa Facebook, sa panahon ngayon, mas nakakahiyang umubo kaysa umutot. No? Eh bakit? No? Pabira, para kang monster pag nabahing ka, pag naubo ka, no? Takot yung mga tao, no? At alam nyo, with regards to this, ano ang sinasabi ng science na dapat talaga nating pakinggan, di ba? Sabi ng science ay maghugas ng kamay, di ba? At sabi nga, pag naghugas ka ng kamay, nagsabon, dapat ay 20 seconds. At para ka raw makatiyak na 20 seconds, kantahin mo raw yung happy birthday times 2. No, alam niyo, sinubukan ko yun, 11 seconds lang. No? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, times 2. No? 11 seconds lang. No? No? Ay, tapos na-realize ko, ano pala, dapat pala ay, hindi pala ibig sabihin dobling kanta. No? Ginawa ko naman siya. Alam niyo, mas umigsi. No? 7 seconds. No? Paano? Nirap ko siya. No? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, no? 5 seconds lang yon, no? Okay? Pero, ano nga ba, no? Of course, yung mga sinasabing ganyan, sundin natin. Okay? Quarantine, social distancing, yan, dapat ay sumusunod tayo, no? Sa sinasabi ng mga eksperto, no? Kasi makakatulong talaga yan ng malaki sa atin. Pero alam ba ninyo, no, at the end of the day talaga, the best defense, the best protection is a righteous life. Okay? Ang tao na talagang mayroong proteksyon, yung tao na nabubuhay ng matuwid sa harapan po ng Panginoon. Okay? Yung mayroong takot sa Diyos. No? Ganun pala yun? Oo. No? Ang panlaban sa takot sa kung ano-ano ay takot sa Diyos. Kaya nga mayroong akong nabasa na quote, matagal na, sabi niya, fear God and you have nothing else to fear. Matakot ka sa Diyos. Wala ka ng iba pang dapat nakatakutan. Why? Because you are safe and secured in His hands. No, kapag ikaw ay nabubuhay ng may takot sa Kanya. So that's our best defense. No, yun po palang takot natin sa Panginoon. Hindi yung takot sa kung ano-ano. Again, ulitin ko po, we should be careful, no? Pero at the same time, samahan natin ng pamumuhay na matuwid. Kasi ang Panginoon nangako ng proteksyon sa mga taong may takot sa Kanya. No? There's this one verse na gusto ko rin na tingnan po natin in line with this. No? 2 Chronicles 7:13-14. Kasi po doon sa barangay namin, lagi ko narinig, no? Yung mga nakaraang mga umaga, yung kantang Lord Heal Our Land, no? Lord, I don't know kung pinapatugtog sa inyo, Lord, heal our land, no? Okay, ang gandang kanta noon. No? Pero saan ba galing 'yon? 2 Chronicles 7:13-14. Sabi niya ay when I shut up the heavens so that there is no rain, sabi ng Panginoon, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin
and heal their land. Yeah, tama, mag-pray ka, Lord, heal our land, heal our land. Pero alam ba natin kung ano ang pinakapuso ng verse na to? Sabi niya ay, kapag ako, dahil sa inyong mga kasalanan, ay nagpadala ng salot, nagpadala ng ganitong mga, ng hindi magagandang mga karanasan. Ano ang dapat ninyong gawin? Sabi ng Panginoon, magpakababa kayo, manalangin kayo. Yun sinasabi ko po kanina, call upon God. Lumapit sa Panginoon. Pero, hindi ho nahihinto doon. Sabi niya, turn from their wicked ways. Turn from their wicked ways. Kahit anong kapapanalangin mo, Lord, heal our land, Lord, heal our land. Pero, kung wala naman hong pagtalikod sa kasalanan, kung wala namang takot sa Diyos, hindi mo ma-expect yung pagtugon ng Diyos sa iyong panalangin. No? At alam nyo ba, sa kwento ng Israel, na kung saan tinutukoy ng Panginoon na sabi niya, if my people, no? Alam niyo ba kung ano yung pinakamalaking kasalanan ng bayan sa kanilang kapanahunan? Idolatry. Sa maraming pagkakataon, paulit-ulit yun ang kanilang kasalanan. Paulit-ulit nakakaranas sila ng masama. Bakit? Dahil sa kanilang kasalanan. So anong sinasabi ng Panginoon? Huwag ka lang tumawag sa akin. Talikuran mo, iwanan mo yung nagdudulot ng masama sa buhay mo. Idolatry, isa na yan. Immorality. No? At iba-iba pang violence, iba-iba pang mga kasamaan sa kanilang kapanahunan. No? So, personally, of course, sa ating paglapit po sa Panginoon, mahalaga pala na tayo hindi lang basta tumatawag, kundi mayroong fear of God talaga sa buhay natin. Okay? As a nation, no? Mahalaga rin po talaga na ipanalangin natin ang ating bansa na magkaroon po talaga ng totoong takot sa Diyos. Okay? Gusto ko po lang i-address ito, no? Kasi may mag-aaris ulit na question. So maliwanag dyan, Pastor, na ang Panginoon, no, dahil nga siya ay, because of His providence, nasa control niya, so may mga bagay, halimbawa, yung I will send pestilence, sabi ng Panginoon. So may mga masamang karanasan, mga hindi magaganda, na ginagamit niya para paluin yung kanyang bayan, paluin yung tao, no, disiplinahin ang tao, no. Yes, totoo po yan. Ang Diyos nagdidisiplina, ang Diyos nagja-judge. O maaring may magtanong na, akala ko ba ang Diyos ay mabuti? O bakit siya nagpapadala ng ganyan na masama sa tao? O tanong ko sa iyo, akala ko ba mabuti ka rin? Bakit ikaw din dinidisiplina mo rin ang anak mo? Ibig bang sabihin, pag nagdisiplina ka ba, masama ka na? O kapag ikaw ba ay isang huwis sa korte at hinatulan mo yung may kasalanan, ibig bang sabihin, masama ka na? Kapag ikinulong mo yung isang may kasalanan. So hindi ho dahil sa ganyan, masasabi mo, nawawala ang pagiging mabuti ng Diyos. Okay? But the point here is, gusto ng Panginoon yung fear of God. Ngayon, maaring nag-iisip tayo, patay. No? Hindi ako qualified dyan. No? Bagsak ako dyan. No? Hindi ako nabuhay ng matuwid. Meron pa akong good news sa inyo. Dahil nga po sa steadfast love of God, no, pwede tayong lumapit sa Kanya anytime. No, at ito ang promise ng Panginoon. Na I really like these verses. Psalm 103 pa rin, no, pero tingnan natin yung mas naunang verses, yung verse 8 hanggang verse 10. Verse 8 hanggang verse 10. Sabi niya, the Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Pansinin niyong mabuti yun. Balikan lang natin, verse 8. Ano raw ang Panginoon? The Lord is merciful. Mahabagin siya. No, gracious siya, papagbiyaya siya. Mabagal siya. Hindi siya basta-basta magagalit. Imagine mo, no? Kung si Lord mabilis magalit, no? Kung bawat kasalanan natin, bawat atraso natin, may kasamang palo sa kapingot. No, siguro lasog-lasog na tayo ngayon. No? Hindi ko alam kung ano nang itsura natin. But the Lord is gracious. He is slow to anger, abounding in steadfast love. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Panginoon. Tapos, He will not always chide. In other words, He will not always accuse. Hindi yung lagi niya sasabihin, nagkasala ka ng ganito. O natatandaan mo, nung isang linggo, nung isang taon, ganito ka, ganyan ka. No, hindi pala ganon ang Panginoon. No? He will not always accuse, nor will He keep His anger
forever. Di ba yung mga tao ganyan, no? Hindi makalimot, no? Pero hindi ganon si Lord. No? He does not deal with us according to our sins. Hindi niya alam mo, sa totoo lang, kung bawat kasalanan natin, tatapatan talaga ng kaukulan na katumbas yung nakaparusahan nito, nako, mas siguro matagal na tayong patay. No? Kaya kung may nararanasan tayo na pagdidisiplina ng Panginoon, hindi tayo dapat na sumasama ang loob dahil kung tutuusin, napakaliit niyan kumpara doon sa talagang mas dapat na inabot natin dahil sa ating kasalanan sa Panginoon. No? Tapos, okay, tuloy natin. Verse 11, yun yung Psalm 103 pa rin, verse 11. Ito rin po yung binasa natin kanina. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. Tapos ito, no? Verse 12, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. So anumang kasalanan, no? Pag tayo raw po lumapit sa Panginoon, tayo nililimot niya ang ating kasalanan, tinatanggal niya sa buhay natin. Verse 13 and 14 uli, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Matandaan ninyo mga kapatid, no, sa pagtingin sa atin ng Panginoon bilang mga anak niya. No, na tayo, sige, nagkasala tayo, nagkamali tayo, pero tumitingin pa rin ang Panginoon bilang isang tatay, no, na mayroong pangunawa. Alam po ninyo, no, ako bilang tatay din ay hindi ko po pwedeng expect yung mga anak ko na maging kasing mature ko, no, at hindi ko sila hahanapan na i-handle yung isang sitwasyon o isang bagay na kagaya ng pag-handle ko. No, so kung iba man yung pag-handle nila, no, kung nagkamali man sila, naiintindihan ko sila kasi wala sila sa level ko. Ganon ang Diyos. No, dahil wala tayo sa level niya, naiintindihan niya tayo. He looks at us with compassion. No, tapos sabi niya, for He knows our frame, He remembers that we are dust. Kasi kilala tayo ng Panginoon. No, alam niya na kung ano yung design natin. Siya ang nag-design kasi sa atin. So naiintindihan niya tayo. At hindi po pwedeng basta-basta ka lang din niya paluin ng sobra, no, kasi He knows your frame. No? Talagang alam niya, patay tayo agad, no, kapag pinagbuhatan ka ng mabigat na kamay. No? Ang point, mga kapatid, is that the Lord's steadfast love, no, is always there. No? Andyan ang pag-ibig ng Panginoon. Kailangan lang pala na gawin natin ay matutunan natin na mabuhay talaga ng may takot sa Kanya. At saan nag-uumpisa yan? Sa pamagitan ng paglapit talaga sa Panginoon. Paghingi ng tawad, aminin natin ating kasalanan. Tapos, sa mga susunod na mga araw, sa biyaya ng Panginoon, magsikap pa tayo makapamuhay ng talagang may takot sa Diyos. So kung ano man yung failure in the past, ang importante ay makita ng Panginoon na gusto natin na mag-umpisa uli o mag-umpisa for the first time, no, na mabuhay talaga ng may takot sa Kanya. So that's fear God. So how do we live again? In the goodness of God, in the midst of all this evil around us. Dalawang bagay. No? Call upon God. Tawag sa Panginoon. And He will answer you. Why? Because of His steadfast love. Tapos, pangalawa, fear God. No? At tatanggapin ka ng Panginoon kahit ano pa yung background mo. Why? No? Because of His steadfast love. Okay, let me just end with this. Psalm 34 verse 8. Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Wow. Sabi niya, no? Tignan nyo at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. The Lord is good. Tapos sabi niya, blessed is the man who takes refuge in Him. Okay? Kapatid, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, kahit ano pa yung sitwasyon mo ngayon, pero isang bagay na dapat talaga na matanim sa puso natin is that we have a God who is so good. Meron tayong mabuting Diyos. At ang Diyos na to na mabuti ay gusto niyang iparanas ang kanyang kabutihan sa iyo. Sabi niya, taste and see
that the Lord is good. So anong gagawin mo? Lumapit ka sa Panginoon. Mabuhay ka na may pagsunod sa Kanya. Tapos sabi niya, blessed is the man who takes refuge in Him. Alam niyo, pinaka safe na lugar talaga, pinaka secured na lugar ay walang iba kundi sa Panginoon. Because of His goodness to us. Sa pagkakataon pong ito, kilanlin natin ang katotohanan na yan. Na tayo, dahil sa kabutihan ng Panginoon at dahil sa mga pangako ng Kanyang salita, mayroon tayong safety, mayroon tayong security sa Kanyang mga kamay. Before I pray for you, pakinggan natin o sabayan natin ang kantang ito, pagkilala ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow
You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save. This season's conquered by your strength, and I am found forever safe. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Narealize ko po na ang isa sa higit na nagpapahirap sa maraming tao ngayon ay hindi yung dahil sa wala silang pinagkakakitaan o hindi yung dahil sa wala silang magawa at hindi yung dahil sa may sakit sila. Actually, pwedeng ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Kahit pa sabihin, hindi ka nakakapaglibot, kagaya ng dati. Pero maaaring wala kang problema sa pangangailangan. Wala ka namang sakit. Okay ka naman. Kaya lang, nahihirapan ka pa rin. At ano ang pwedeng magpahirap sa'yo? Yung kawalan ng peace of mind. Yun ang mas mahirap na kalaban. And sadly, marami kahit mga mananampalataya sa panahong ito walang peace of mind. They have no sense of safety and security. Kapatid, remember, as a child of God, He is so good to you. Mabuti ang Panginoon. At remember, His steadfast love never fails. Hindi mababago, hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. He deals with you in His kindness, with grace, with mercy. So what do? Take refuge in God. Sa Panginoon mo hanapin ang iyong safety, sa Panginoon mo hanapin ang iyong security. Pagkatiwala mo lahat sa Panginoon. At mabuhay ka ng mayroong kapayapaan. Mabuhay ka ng mayroong pananampalataya. Kung sa oras na to, you need the peace of God. I want to pray for you. Pero sa panalangin natin, gusto kong isipin mo, nananalangin tayo sa tatay natin na talagang napakabuti. You can count on God because our God is good. God is good. Let me pray for you. Panginoon, lumalapit po kami. Salamat dahil mabuti ka po sa amin. Salamat, Panginoon, na kahit nagkulang kami, na kahit ano pa, yung tingin namin sa sarili namin, hindi kami karapat-dapat. Pag lumapit kami sa iyo, Panginoon, pagpapakababa, Panginoon, lumapit kami sa iyo na mayroong pagkilala, pagtalikod sa aming mga kasalanan. Tinatanggap mo kami, pinapatawad mo kami, pinapakinggan mo kami. Sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Patawarin mo kami sa panahon na binaliwala ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon, na hindi kami nabuhay nang may takot po sa iyo. Patawad po, Panginoon. And now we call upon you, Lord. Tulungan niyo nga po ang inyong mga anak. Hindi namin alam kung ano po yung mga sitwasyon ng bawat isa. Kung ano man pinagdadaanan ng papahirap sa amin, Panginoon. Lord, abutin mo po kami at naniniwala kami, Panginoon, na aabutin mo kami. Naniniwala kami, Panginoon, tutugunin mo ang mga pangangailangan. Panginoon, naniniwala kami na kayo ang mag-iingat po sa amin. Naniniwala kami, nagpapagaling kayo ng kahit anong uri po ng karamdaman. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. And at the same time, humingi kami, Lord, grant us your peace. I pray for peace of mind. I pray, Lord, for sense of safety and security in your hands. Na Panginoon, na ito ay nakabase sa katotohanan na mabuti ka sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay secured. Kaya kami, Panginoon, kumpiyansa kasi mayroon kaming Ama na mabuti sa amin. Salamat po, Panginoon.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, At sa oras na ito, mga kapatid, patuloy tayong manalangin. Let's pray for our nation. Sa araw na ito, ay itinakda ang sama-samang pananalangin at pagpapasting para sa ating bayan. So let's pray together. Let's pray for our nation. O Panginoon, sama-sama po kami na itinataas sa iyo ang bayan po namin. Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang aming sitwasyon po ngayon. Lord, mahabag kayo sa bayan po namin. Panginoon, humihingi kami, tulungan niyo ang mga Pilipino na totoong tumawag sa buhay na Diyos sa nag-iisang Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang bansang ito na talikuran ang aming kasalanan at mabuhay kami na mayroong tamang takot sa iyo, tamang pagkakakilala po sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami as a nation sa aming mga kasalanan. At hinihingi nga po namin, Panginoon, na Lord, na matapos na po sa lalong madaling panahon, ito pong salot na ito, humihingi po kami, Panginoong Diyos, na yun pong, wag na pong kumalat palalo ito. Nihiling namin na wag po itong kakalat, Panginoon, sa mga depressed areas, Panginoon, kung saan dikit-dikit ang mga tao, ang mga bahay-bahay. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, protektahan po ninyo yung mga frontliners namin, mga doctors, nurses, mga hospital staffs. Lord, pati yung mga pulis at mga sundalo, Panginoon, we pray for your protection. Pakiingatan po, Panginoon, yung mga namamahala, sa kailangan namin sila sa panahong ito, Panginoon, mula sa aming presidente, kay Secretary Duque, Panginoon, at sa iba pang mga namamahala, Panginoon Diyos, we pray for your protection. At Lord, hinihiling namin na ang pangyayaring ito, bagamat hindi maganda, Panginoon, humihingi kami na magdulot ito ng maganda. That there will be spiritual renewal after this, spiritual awakening. We pray for revival, Lord. Sa pamagitan nito, maraming mga kababayan namin ang lalapit palalo sa iyo. Makikilala ka ng totoo. Ang mga pamilya namin makakakilala po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Nananalangin kami ng may pananampalataya. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang basbas na ayon sa salita ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Kayo, 10 ng inyong mga mahal sa buhay. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. At maranasan niyo lagi ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang kapangyarihan. Ngayon at sa lahat ng sandali ng inyong buhay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen at Amen. Marami pong salamat sa pagsama sa ating simbahay at inaanyayahan ko po kayo sa mga susunod pang mga linggo. And of course, pwede po kayo as a family, even after this, no, na manalangin ng sama-sama. Ina-encourage po natin yung pong tinatawag nating family altar na kayo as a family ay kung pwede gawing araw-araw na nagsasama-samang nananalangin, no, at panalangin yung pamilya, panalangin natin yung ating bansa. Okay? At of course, yung ilang announcement lang din po, kikita nyo po sa screen mamaya, pati po yung tinatanong ng iba, no, na sa kanilang pagbibigay ng kanilang mga kaloob sa Panginoon, makikita nyo po yung ating bank account, no, at iba pang mga announcement natin. God bless you po.